Na ayon po dito sinabi 'no, "Sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob ng espirituwal, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos." So, kung naalala ko yung sinabi ba ng isang pastor na yung nasa Acts chapter 2 verse 38 ay para lang daw yun sa mga Israelita. Ngayon basahin ko po para malaman po ninyo ha, kasi 'pag binasa ko ito, naalala ko yung talata na yun, eh. Kung ang mga salita ay para lang ba talaga meron ba talagang mga ano na para lang ba talaga sa mga Israelita kung ang talata ay may nakalagay doon na para sa Israel, ay para lang ba talaga sa kanila, wala na ba talaga para sa atin ngayon, sa ating henerasyon? So dito sa Gawa chapter 2 verse 38, ang sabi dito, "Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso." Tingnan niyo po. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu." Regalo po ng banal na Espiritu at sinabi po dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1 na sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob na espirituwal. Ito po yung gift of the Holy Spirit. Sinabi po dito, alangan naman kung ang mga Israelites na ang pinagsabihan nito 'no, wala na 'to sa atin ngayon. Kaya imposible talaga mga kaibigan. Hanggang ngayon meron pa rin ito kasi ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago, 'di ba? Kung, ano noon hanggang ngayon ay, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Nakatayo 'yan para sa lahat ng tao 'yan, para sa akin po meron mang tinutukoy doon sa para sa mga Israelita, kagaya ng istorya ni Moises, ni Hosea, ngunit hanggang ngayon po 'yan sa atin po, lalo na po sa mga tinatawag ng Diyos na anak niya. Kaya 'yun mga kaibigan ay sikapin nating makamtan ang kaloob ng espirituwal na bagay at 'yun na nga ang sinabi dito sa Gawa chapter 2 verse 38 na magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ano itong banal na Espiritu? Ito yung mga kaloob ng espirituwal na bagay mga kaibigan. Kaya nga ito yung proven, 'pag once na nasa atin na yung banal na Espiritu 'no? At ayon dito sa 1 Corinthians chapter 12, yung tungkol po sa banal na Espiritu ay ito pong tungkol sa basahin natin sa 1 Corinto chapter 12 verse 1 to 11. Ngayon mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Dahil sinabi po dito, na sikapin din ninyong makamtan ang banal na espirituwal. Sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob ng espirituwal. Sorry. And then dito,
Ah, mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo ang tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. Alam naman ninyo na noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos, iniligaw kayo upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabi, sumpain si Jesus ay Panginoon. Sumpain si Jesus at wala ding taong nakapagsabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na espiritu. Kung pinapatnubayan ng espiritu ang tao ay map mapa map mapupuri kasi nga sabi dito, ah, walang taong pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. So kung pinapatnubayan ka ng espiritu ng Diyos, mapupuri mo siya. Masasabi mong, "Jesus is Lord, Jesus is my God." Yun po yun mga kaibigan. At ito mga kaibigan, may iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahang na magpapakita na sumasakanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Yan po 'no mga kaibigan, ito yung mga kalooban, ang makapagpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos at kakayahang unawain ito, mga kaloob ng espiritu ng malaking pananalig, yung faith at iba pa namang binigyan ng kakayahang magpapagaling, yung healing po at sa mga magpapagaling sa mga masakit at ibang pinagkalooban ng espiritu ng kapangyarihan gumawa ng himala, miracles. Some people can do miracles. So, yun po ang ano mga kaibigan. Pero ang sinabi dito, sa lahat ng kalooban ng espiritu, ang sinabi ni Pablo ay sikapin ninyong makamtan ang mga kaloob 'no, ito ngang na-mention ko. Ngunit ang sabi niya, lalo na, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Yan po mga kaibigan, yan daw po ang pagsikapan natin na makamit natin. Ang taong nagsasalita sa ibang wika ay hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos, 'no. So yung speaking in tongues na hindi niya natutunan na kusa niyang lumabas sa kanyang bibig habang siya ay nagdadasal, he talk he or she talk to God directly. Ayun nga dito, nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos 'no, dahil wala namang nakakaunawa sa kanya. Kung wala nakakauna sa kanya, so ang Diyos lang. Nagsasalita siya sa mga hiwaga sa tulong ng banal na espiritu. So, yan because of gift of the Holy Spirit 'no, makakapagsalita siya ng speaking in tongues. At walang taong nakakaunawa kaya siya lang at ang Diyos. Ngunit ito mga kaibigan, ngunit ang taong nagpapahayag ng mensahe sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matulungan, mapalago at mapalakas ang loob. So yan po ang kaibahan mga kaibigan 'no. May mga tao na nag-speak in tongues, pero hindi naunawaan ng mga tao. Ang nakakaunawa yun siya lang, kahit mismo pa nga siya hindi niya naunawaan yan kasi salita ng ano, ng espiritu yan, So he talked to God directly. Pero mas maganda ang taong nagsasalita
sa salita ng Diyos o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos dahil makatulong siya sa mga tao, mapalago at mapalakas ang loob ng mga tao, 'no? So, 'yun po ang kaibahan mga kaibigan. Pero mas maganda kung ang isang tao ay nakapagsasalita sa salita ng Diyos, kaya ang binabasa yung sa Bible tapos, naibahagi niya sa kapwa-tao niya at, napapahayag niya yung mga taong yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos ay makikilala siya. Yun mga kaibigan ano? Ang sabi dito, ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. O, 'di ba? So, siya lang sa sarili lang niya, siya lang ang siya lang mag-isa nun, kasi siya lang nakakaunawa o nakakaalam magsalita na marunong magsalita. So, siya lang yung nagkakaroon ng, faith sa Panginoon dahil yun nga nakatanggap siya nun. Ngunit hindi siya naunawaan. So, paano niya mahihikayat ang mga tao kung hindi niya maipaliwanag yun, hindi siya naunawaan ng mga tao. Then sabi dito, ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. O, yan po ang kaibahan ano, ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay ng iglesia. Gusto ko sanang kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit mas ninanais kong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos. So yun po ang sabi ni Pablo na gusto niya na lahat tayo ay makapagsalita ng wika, ng speak and tongues, pero mas ninanais niya na tayong lahat ay makapagpahayag ng mensahe ng Diyos. Sapagkat ang taong nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay mas mahalaga kaysa nagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. O yan po, 'di ba? Yan po ang kaibahan. Mas, mas maganda yung mas mabuti sa taong makapagpahayag siya sa salita ng Diyos kaysa, nag-speak ang tongues. Maliban na lamang kung ipapaliwanag niya ang kahulugan ng kanyang sinasabi upang mapatibay ang iglesia. So, 'yun nga mga kaibigan ano, yung kung nag-speak in tongues ka tapos hindi mo maipaliwanag sa mga tao ano yung sinabi mo, hindi mo ma hindi mo maano yung ibang tao, mahihikayat ba o mapaniwala ba na totoo kasi hindi kagaya ko, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi mo. Baka aware ako sa spiritual na bagay, baka ibang salita yun at baka iba yung iba yung basta ano, iba yung kinakausap mo, baka hindi yung Diyos. Pero kung naipaliwanag mo, naunawaan ko, maniniwala ako na parehas tayo ng Diyos dahil meron talagang another spirit 'no? Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan.